Naurong sa susunod na buwan ang nakaplanong rehabilitasyon ng EDSA na ngayong Marso dapat uumpisahan. Pero binuksan na ang bagong EDSA Busway Concourse na magiging modelo ng mga gagawing tulay sa EDSA Carousel System. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. May kaunting detour ang EDSA Rehabilitation Project na nakatakda ng magsimula sa Abril sa halip na ngayong buwan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, kailangan pa ng mas maraming pagpaplano para matiyak na magiging maayos ang overhaul na aabot ng 1 taon, lalo na't inaasahan ang matinding traffic sa Metro Manila dahil dito. Aminado si Secretary Dizon na mahirap na proyekto ang EDSA makeover, kaya't nangangailangan ito ng koordinasyon mula sa iba't ibang mga ahensya. Ang pwede namin gawin ay i-manage yung traffic well, lalong-lalo na yung rerouting, advisory, para naman ma-mitigate yung pong pagbigat ng daloy ng traffic. Oras. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, yan ang pinakamahalagang bagay na ibinibigay ng mga transport infrastructure katulad ng SM North EDSA Busway Concourse sa mga pasahero. Sa opening ng Concourse, nag-break ng tradisyon si Secretary Dizon, kung saan hinimok niya ang mga commuter na pangunahan ang ribbon cutting ceremony para sa proyektong pinondohan ng ultra-billionaire C family. Nakaayon ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbutihin ang lagay ng pang-araw-araw na commute ng mga Pilipino na magbibigay sa kanila ng mas maraming oras para sa kanilang mga pamilya. We take time for granted most of the time. No? Akala natin maliit na bagay yun. Pero para sa isang ina na gustong makauwi para mahalikan man lang niya yung anak niya bago matulog, para sa isang ama na gusto niyang makasama sa hapunan ang kanyang asawa at anak pagkatapos ng napakahabang araw ng pagkakayod, napakalaking bagay po ng oras. Mayroong mga well-lit at covered walkway, pati na rin mga ramp at elevator ang SM North EDSA Busway Concourse na nagbibigay ng full accessibility para sa mga pasahero. Magsisilbi itong modelo kasama na rin ang magiging SM Megamall Concourse sa mga bridgeway na planong itayo ng Department of Transportation sa buong EDSA Carousel System. Beyond being a 24/7 transport link, this project carries a special meaning for SM Prime because it aligns with our vision as a property developer. At SM Prime, we see infrastructure not just as buildings, but as a way to create spaces that genuinely serve people. Tinawag na malaking tagumpay para sa mga commuter at malaking hakbang patungo sa inclusivity ang bagong concourse ng isang advocate ng sustainable mobility. Here we can see may tactile paving, so it is friendly for people who are blind. You have proper ramps, you have proper escalators, you have proper elevators. So anyone who is mobility challenged, you can still use yung EDSA busway from SM North EDSA. We need to do the same sa lahat ng stations natin. Simula ng ilunsad ang busway, nakapagsakay na ito nang aabot sa 306 million na mga pasahero hanggang noong November 30, 2024. Ang all-time high record nito ay naitala noong December 27, 2023 kung saan higit 454,000 ang naihatid sa kanilang mga destinasyon. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.